water baptism. No, sabi mo nga sa katabi, this is it, pansit. Alam ko ito. Puto sa nakaluto. Nagkakali ako, tama po ito. So, the baptism kasi is the new beginning, ito yung bagong simula, or new life in Christ, or new chapter of your life. So, nakaka-excite yung mga mangyayari po sa atin ngayong araw ito. Kasi it's all by the grace of God. Kaya tayo nandito ngayon, ako po ba? It's all by the grace of God. Diba kaya tayo lalago, kaya tayo magpapatuloy, kaya tayo pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Dahil, no, alam po natin na nandun, siya kasama po natin. In the end of the day, faithful people will remain strong and standing and remain. Diba? So, marami na tayo na-baptize, no? Marami na tayo na-baptize sa tubig, pero yung mga iba talaga bumabalik sa dati. Pero, alam ko, ikaw ngayon na nakaupo dyan, hindi ka babalik sa dati, di ba? Tapos, mananatili ka pa at magiging matatag pa. Di ba? Hindi accidental na dito ko ngayon dahil ang totoo, pinili ka ni Lord na maglingkod sa Kanya. Sobrang pinagpala tayo dahil binigyan tayo ng opportunity na maglingkod kay Lord sa araw na ito at maging isang epektibong Kristiyano na sa generation natin. Ngayong araw na ito, isimulan po natin ang ating banal na gawain sa isang naging panalangin. Pray po tayo, Lord. Maraming pong salamat. Open the heaven today, Panginoon Lord. Pour out so much favor, Lord, to us. Dalangin ko po, Panginoon, ngayon. Naniniwala po kami, Panginoon. Lord, you are pleased, Lord God, to your sons and daughters today na nandito ngayon. Lord, salamat, Lord, pagpalain mong aming gawain sa araw na ito. Naniniwala po kami na, Lord, ang buhay po namin ay di na magiging katulad ng dahil. In Jesus' name, Amen. Para po natin next God. So, simulan po natin ang ating baptism sa isang baptism story. Kasi na po ba kayo? Una, 3,000 that accept Jesus Christ through preaching of Peter were baptized. Sabi daw doon sa Bible, 3,000 daw tinanggap si Jesus Christ bilang kanyang Diyos at tagapagligtas through preaching of Peter. Sabi nga sa banda dyan, may verse na tayo. Sige, basahin natin sa verse. Wala. Sige, babasahin sa Acts chapter 2, verse 37 to 41. Walang verse? Okay, sige. Basahin ko na lang sa Acts chapter 2, verse 37 to 41, yung the day of Pentecost. Pero doon tayo sa 37, mag-isimula. Sabi doon, when the people heard this, they were cut to the heart, or katanaso. So said to Peter, the other apostle, Brother, what shall we do? Sabi niya, anong gagawin namin, Peter? Sabi ni Peter, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will be received the gift of the Holy Spirit. Verse 39, the promise is for you, your children, for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Sabi niya, verse 40, ang ganda na sabi. Sabi niya, with many other words, he warned them. He pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Ulitin ko sabi, save yourself from corrupt generation. Yes. Lalo na ngayon, di ba, na napaka-corrupt ng mundo natin. Sabi niya, iligtas ka nawa ng ating Panginoon sa corrupt na generation na to. Di ba, tayo mga Kristiyano, di ba, pag tayo nakakilala sa ating Diyos, di ba, parang yung nararamdaman natin may problema sa paligid, pero di ba, alam natin na meron tayong relationship kay Lord. Di ba po ba? So, ayun yung unang story, 3,000 ang nakatanggap kay Jesus sa magitan ng preaching ni Peter. Tayo, ilang taon na tayo nag-preach. Konti lang naliligtas, di ba? Pero nung one time, no, si Peter nag-preach sa 3,000, naligtas sila. Kahit 5 taon na. Diba? Pero galing, di ba? Kasi sabi nga ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Diba? Sabi nga, teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am always with you to the very end. Sabi niya, teaching tayo, magturo lang tayo na magturo, mag-baptize, mag-disciple. Amin po ba? So ikaw na kaupo ngayon, alam mo sa sarili mo na you are disciple. Amen? Disciple ka ni Lord. So yun yung unang-unang story, 3,000.
na nakatanggap kay Jesus at nabaptize sila. So, pangalawang story, conversion of Samaritan. So, sabi niya, ibang lahi. At Acts chapter 8, verse 9 to 13. Nai-ready po ba kayo? Sige, meron ba doon? Wala, no? Wala tayo, sige. Acts chapter 8, verse 9 to 13. Sabi doon, now, for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city. And all the people of Samaria, he boasted that he was someone great. Meron daw isang tao daw ng pangalan Simon na nagpa-practice siya ng witchcraft. Verse 10, sabi niya, all the people, both high and low, give their attention and exclaim, this one is rightly called the great of the power of God. Sinasabi ng mga tao, matataas man o mga mabababang tao, sinasabi, itong tao na itong si Simon, matindi po. So verse 11, sabi nga, they follow him because he had amazed for them for a long time with his sorcery. Verse 12, but when believed Philip as they proclaimed the good news of the kingdom of God, nung nag-preach si Philip sa kanya, isang mangkukulam, ano nangyari sa kanya? So they believed Jesus Christ as Lord and Savior. They were baptized, both men and women. Tapos, yung mga kasama daw ni Simon, sabi niya na baptized daw. Both men and women were baptized. Ako ba? Sabi niya lahat sila na baptized, and Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere. At ano nangyari? Dinisciple siya ni Philip na isang evangelist. Sabi niya, sumasama siya kahit saan. And he's astonished by the great signs and miracles. Nagulat siya kasi nung nabaptize siya, nakita niya yung mga miracle ni Lord. Hindi mo ba? Sabi nun, conversion of Samaritan. Kaya imposible kahit na yung pinakamatindi yung kasalanan, no, pwede siyang mabaptize, pwede siyang makakilala kay Lord. Ang daming mga testimony kayo niyan, di ba? No, na kahit sa Facebook, kahit saan, may kilala mo lahat sila na baptize. At nabago sila ng Panginoon. Ayun yung letter, pangalawa. Pangatlo, Ethiopian eunuch. Sabi niya, as they travel, Acts chapter 8, verse 36, wala rin, no? So, Acts chapter 8, verse 36, o sa gawa, ay gawa ba? Sa gawa, 8:38, yung sabi. As they travel along the road, they came to him some water, and the eunuch said, look, here is water. What can stand the weight of being baptized? Kahit yung mga eunuch, isang grupo ng mga religious group, doon na nagpabaptize sila at nakakilala sila sa Panginoong Jesus. Kasi sunod na yun pag nakilala mo si Christ, sunod na yun, you were baptized. Ako ba? Magdidesisyon ka ngayon. Amin po ba? Sabi mo nga, mag-decide ka na ngayon. Decide ka na. Wala lang takbuhan to. So letter D. Letter D. Conversion of Saul. Yan. Kailan na naman natin si Saul or si Apostle Paul. Acts chapter 9 verse 17 to 19. Sa verse 17 sabi ng then Ananias went to the house and entered it, placing his hand on Saul. Kasi ayaw ni Ananias, alam ni Ananias, si Paul, mamamatay tao siya. Kaya nung inutusan siya ni Lord, Lord, ba't ako inutusan mo sa kanya, di ba? Alam ko mamamatay tao yan si Saul di ba? So sabi na, Brother Saul, the Lord Jesus will appear to you on the road as you were coming here. He sent me so that you may be again be filled with the Holy Spirit. In verse 18, immediately something like steam fell from Saul's eyes. And he could see again. He got up and was baptized. Tatlong araw siya nagulang. Diba? Tapos para daw siyang makapal na kalispikin sa mata niya. At nagpabaptize siya kay nagpabaptize siya. And after taking some food, he regained his voice. Diba? Kunento niya pa sa Acts 22. No, nung malapit na siya ikulong, sabi niya, man named Ananias came to see me. He was devout observer of the law, highly respected by all the Jews living here. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. Sabi na, receive your sight. Kaya tayo, meron tayong mga Ananias na pinapadala si Lord, diba? Na kung ano man tayo, bulag man tayo sa kasalanan, pinapadala ni Lord yung mga Ananias natin.
Sino may mga nanaya sa buhay? Yung may pinadala si Lord na tao sa'yo. Amen. Diba? Sabi na yung talukap ng mata, natanggal. Kaya akala natin yung sharing the gospel is wala lang. Akala mo lang yun. Diba? Kasi kapag sinisiran sila ng gospel, natatanggal yung mga talukap ng mata. Amen. May sabi doon, then he said, the God of your ancestors chosen you to know his will, to see the righteous one, to hear words from his mouth, repeating, will be witness to all the people what you have seen and heard. And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, wash your sin away, calling his name. When he returned to Jerusalem by praying at the temple, I fell into a trance. And I saw the Lord speaking to me, quick, said, leave Jerusalem immediately because the people will not accept your testimony about me. Lord, sabi niya, these people know that I went from synagogue to another, to prison, to beat those who believe in you. Verse 20, when the blood of the martyrs Stephen was shed, I stood there, giving my approval and guarding the clothes of those who came in. Then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. After baptism, di ba, tatawagin ka ni Lord? Kaya po ba yun? Di natin alam, no? Pwedeng makapag-wait ka ng tao, sa pamilya, madala mo kay Lord. Sarap nun, bago ka madedo, di ba? Di ba, nakapagdala ka ng tao kay Lord? Oh, ganun, no? Yung naalala ko ng bagong Christian, wala yan. Hindi pala natin alam. Bagong Christian lang ako. Kasi hindi ko alam, no, yung mga ganito, baptism, eh. Inutusan niya, ni Carl. Ay, inutusan si Carl. Namatay na yun si Carl, siya Carl. Siya Carl, inutusan na, sasama raw ako sa baptism kahit di ba ako manda. Wala akong kaalam-alam. Kasi galing ako sa eskwela, nakailikom pa. Tapos, pagpunta ko doon, baptism pala, di ko alam. Kila Doc Dex, nalala ko sila. Baptism pala, di ko alam. Pero, nung araw na yun, nag-decide ka. Kasi, yung sinasabi ni Bishop sa na kapag nilubog ka mamaya sa tubig, diba, pag-ahon mo, magiging bagong, magbababa mo na yung buhay mo. Parang gano'n yung tumatak sa isip ko, kasi nung ni-exhort na si Jesus Christ, nung nabagtay sila, may umano na kalapate, pero mamaya parang hindi kalapate, iwan ko. Ano pa, letter E. Conversion of Cornelius. Ito maganda to kay Cornelius. Kasi si Cornelius is a Gentile, a good man. Diba? And surely no one can stand in the way of their being baptized in water. They received the Holy Spirit just as we have. Sabi nun si Cornelius kaya yung nakilala niya si Lord, hindi lang siya inabaptize. Buong household niya. Ibig sabihin pag sinabing household sa Bible, buong compound niya. Kasama yung mga servant niya, yung pamilya niya, kamag-anak niya, lahat nabaptize. Ayun yung conversion ni Cornelius. Conversion of Crispus. Acts chapter 18 verse 8, the Crispus, the synagogue leader, na nakalagay doon, synagogue leader, his entire household believed in the Lord. Pansinin niyo lahat, pag nabaptize, isang tao na baptize, tapos sunod-sunod na pamilya na, di ba? Pamilya. Ganun sa Bible, pag tinarget mo yung leader, sunod-sunod na yun, magpapabaptize. They were baptized. Kaya, nung araw, nung katulad sa atin, di ba? Pipilitin mo pa yung tao. Sa kanila noon, hindi. Talagang they decided, di ba? At pag nakalala ko sila, they were baptized. Ganun sila kano yung puso nila. Kalambot, di ba? So, letter, ano pa? Wala na? Ayun. So, what is baptism? Pag sinabi kasi yung baptism, kasi sa Catholic translation, sa Bible nila, ang tawag doon, sprinkle. Sabihin, winisikan. Di ba kaya pinaggaganon sila? Di ba kaya ang interpretation po nila ng baptism, winiwisikan. Hindi ganun yun, di ba? Gano'n pagkatapos ng mag-misa, gano'n yun. Bakala natin gano'n. Kapag sinabi pa lang baptism means, in the Greek word baptizo, means to dip, to immerse. Sabihin, lulubog ka. Kaya nung araw, kwento lang natin sa history, sa early church, marami sa Jerusalem mga swimming pool, katulad nito.
marami swimming pool sa Jerusalem na naka-ready na anytime, kaya mabilis sila kapag nakilala nila si Jesus, magugulat ka na, they were baptized, diba sabi niya sa kwento? They were baptized. Kasi parang dito sa Bulacan, di ba napakaraming, ano na natin ganyan, swimming pool, pila-pila dito. Paglabas mo na, meron, di ba? Pagpunta mo sa Mamunan pa, meron din. Diba? Pagpunta mo yung banda sa poblasyon, meron din. Lalo na rin kasi area ng poblasyon. Saka doon eh. Ganda. Say ko ba? So, illustrate natin, no, what is the best immersion illustration of death and resurrection of Jesus Christ. Sa Romans chapter 6, verse 3 to 7. Meron na ba? Okay. Tagalog? Sabi doon, di ba, or don't you know that all of you were baptized into Christ Jesus? Were baptized in his death? We were therefore buried with him through baptism into the death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, who made to live a new life. Pinaliwanag ni Pablo, ang galing sabi niya, for if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. For we know that our old self was crucified. Nakita niyo ba si screen? Ayan pala. Even so that the body ruled by sin might be done away, that we should no longer be slave to sin, because anyone who was dying has been set free from sin. Sa Tagalog, sabi dito sa verse 3, sabi niya, hindi ba ninyo alam na tayo lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4, sa makatuwid, tayo ay namatay na at inilibing kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli ni Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung kasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Amin po ba? So verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa cross kasama niya. Diba? Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So 5 bagay po about this baptism. Ready na po ba? Sabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Okay. Number 1. Sabi doon, di ba? Death. Di ba, baptism is about death. Sabi niya, hindi ba ninyo alam? Lahat na nabautismohan kay Kristo ay nabautismohan sa kanyang kamatayan. Means, baptism is the symbol of death, not physical death po but death in sin. Sabi yung kamatayan sa kasalanan o sa sarili. We run ourselves by pleasing our lust and evil passion, but these are displeasing in God's eyes. Di ba, namumuhay tayo, hindi pa tayo naging Kristiyano. Di ba, sa lust, sa evil passion natin, but sabi niya, displeasing in God's eyes. In order to stop this, kailangan mahinto yun. Ang kailangan may mamatay. Diba? At paano mamatay yun? When Jesus Christ accepted to be our Lord and Savior, we die with Him on Calvary. Tinanggap mo daw si Jesus Christ bilang yung Diyos at tagapagligtas kasama nung namatay, yung kasalanan mo sa cross. Amin po ba? So death is a symbol of our death, not in physical but in sin. Amin po ba? Simbolo ng kamatayan ng ating mga kasalanan. Diba? Dapat mamatay na tayo. Diba? Hindi sa physical. Mabuhay pa nga dapat tayo kay Lord. Diba? Pero hindi sa physical natin. Sabi niya sa kasalanan. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, mamatay ka na sa kasalanan. Mamaya mamamatay ka na. Mamatay ka na. Bye-bye. Sabi mo nga sa katabi mo, bye-bye din. Babay din, ha? At sa kasalanan. Sa kasalanan. Diba? Hindi sa physical. Parang gusto mo napatay si Maria. Sa death. Diba, mamamatay na tayo sa kasalanan. Ulitin ko ulit, kasalanan ha. Kasalanan So, na. pangatlo, ililibing. Siyempre, kapag namatay, hindi naman pwede lagay sa gilid. Siyempre, ililibing ka. Tama ko ba? So, verse 4, sa makatuwid, tayo namatay na. At nailibing na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay mo ni Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So, we were sentenced
ourselves was so in love with evil and word with Christ. Sabi nga yung old life daw natin na ilibing kasama ni Christ. Ba? Yung ilab na ilab tayo sa kasalanan, gustong gusto natin sa kasalanan, pero nung tayo pala ay nakilala kay Lord, kasama pala yun sa paglibing. Tama po ba? We were submerged ourselves in water. Mamaya, no, ilulubog tayo sa tubig. Yung paglilibing ay mangyayari na po. Tama po ba? Mamaya, ililibing ka, hindi ng buhay. Pero mamaya yung kasalanan. Diba? At pagkawin mo, bago ka ng... Diba? Sabi niya, the old has gone and the new has come. Sabi niya, the old you is buried together with the past, present, and future sin. Ililibing na yung mga dati mong kasalanan, yung mga present na ginawa mo, pati yung mga future sin mo pa na magagawa. Nakalibing na. Amen po ba? Amen. So, the death is and burial of Christ was horrible, but our burial is so glorious because the old man will be buried so that new man will resurrect. May bagong tao lalabas eh. Ate, ano, Naya? Mamaya, settle nyo na. Yung Ate Rose, settle nyo na. Ate, baka ilibing? So mamaya, no, huwag mo lang buhayin. Pag nilibing na, huwag ka lang buhayin. Diba? Yan. Alam mo lang, Kasi minsan kapag nilibing na, nagmumulto eh. Diba? Nagmumulto pa. Diba? So pangatlo, resurrection, siyempre, hindi nyo lang nakalibing. Nare-resurrect tayo. Sabi niya, verse 4, sa makatawid tayo, namatay na at nilibing na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. yes. Yung resurrection means new life. No, magkakaroon ka ng bagong buhay. So He died so that we may die. Namatay si Christ para sa atin. He was buried so that we will be buried with Him. He was raised to life so that we will raise to the wonderful life and glorious life with Christ. And baptism is a symbol of new beginning. Yung pagbabautismo po ay simbolo ng bagong buhay. Ito yung bagong buhay. Ito na yung bagong buhay mo kay Lord. Tuloy mo ba? Bagong buhay. Ito na yung bagong buhay. Diba, alam mo yung mga ibang mga kulto, ginagamit lang nila yun yung baptism para masabi lang nila na I'm convert. Pero sa totoo lang talaga, hindi inalaw ni Lord din sa kanila eh. Diba? Kasi hindi talaga tunay sila nagsisi sa kasalanan nila at hindi nila kinilala si Kristo. Dapat, union. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So baptism is the representation of our union with our great Savior. Sabi nakikipag-isa ka kay Lord. Di ba ngayong hapon na ito tamang hapon, na makikipag-isa ka ngayon kay Lord. Baptism is a privilege given to a new life to believer to unite himself to the redemptive work of the Son of God, who is the gift from the Father in heaven. Baptism now is become our identification. Yung sinabing baptism, our identification, na that we are sons of God and followers of the Lord Jesus Christ. Kung sinabing baptism, sinasabi mo na, now, I am the follower of Jesus Christ. Sinasabi mo na ako ay tagasunod na ni Kristo. At nagmamahal na kay Kristo. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone. If anyone is in Christ, sabi yun, the new creation has come. The old has gone, and the new has come. Sabi yun, the old has gone. Wala na. Yung bagong ikaw. Ang daming benefit kapag nakalala mo si Lord kasi mga bagong buhay, di ba? Bagong buhay yung nire-represent niya sa atin. Amin po ba? Si Rose? Teka lang, si Rose. So, panglima, crucifixion. Yan. So, verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, ibig sabihin, it is our public declaration that sin is being loosened in its connection with our body. Kaya sabi mo na,
wala na ngayon. Diba? Yung talikala ng kasalanan sa buhay. Amen? Kaya inaano mo na, inaalis mo na sa buhay mo. Yung mga stronghold na nakatali o nakakadena, inaalis tayo ng inyo sa magitan ng baptism. Amen? So freedom is being exposed to those who are chose to make Jesus his new master. His death is actual freedom of our body. Yung kamatayan is actual freedom of our body and life from the power of sin and death. Through crucifixion, we die so that we gain freedom from sin. Amen? So we die so that we gain freedom from sin. Namatay siya para magkaroon tayo ng kalayaan kay Kristo. Amin po ba? Amin po ba? So ano ulit yung number 1? About baptism number 1? Sinasabi ng Bible number 1? It's about death. Sabihin, merong mamamatay. O nilibing mo na yung pangalawa. Burial. Pangatlo. Resurrection. Pangapat. Union. Sabihin, union to our great silver Christ. Panglima. Sige po, lakasan po natin. 1, 2, 3. Crucifixion. Kaya, crucifixion. So, facts about baptism. Matatapos na po tayo. Number 1. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo, no? Number 1, baptism is personal decision. How many years, ilang taon na tayo dito, pero lalo na sa mga kabataan, diba? Kapag sinabing baptism, parang talaga nag-decide, di ba? No, baptism is personal decision. So, kasi marami naman, di ba, sabi ko nga kanina, marami naman na-baptize, tapos wala talaga sila kay Lord. Di ba? Pero baptism is personal decision. Dedication is parental decision. Yung pag-dedicate ng bata, parental decision yun. Tama po ba? Entering a good school in college is good decision. Tama po ba? Decision. Marrying someone also is a decision. Yung pag-aasawa ay isang desisyon na malaking desisyon sa buhay ng tao. Sabi nga, ay yung pangalawang desisyon na magagawa mo. Una, tanggapin mo si Lord. Pangalawa, yung pumili ka na mapapangasawa mo. Ba? So as baptism, you decide personally. Dito sa baptism, personal ka mag-decide. Amin po ba? So mismo, kaya ka nandito kayo, kasi personal nag-decide, decision ka. Kahapon, no, kwento ka lang sa inyo para alam natin dito sa church. Kahapon, may pinaalam kami yun. Pinaalam namin, sinabihan pa ako na kasi mga ibang pastor, may ibang intention no? Diba? May ibang intention sila, ano sila. Sabi ko namin, diba sabi ko namin, sige, hindi mo namin sila pipilitin. Hindi ko namin sila pipilitin. So, decision mo ito at dini naman, tama po ba? Ikaw ang magdidesisyon dahil ikaw ang ibabaptize. Sa baptism, di naman yung kapitbahay mo yung magdidesisyon. Ikaw, di ba? Di yung kaibigan mo, di nanay mo, ikaw, personal, di ba? So, ikaw ang magdidesisyon dahil ikaw ang nakainkwentro sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa iyo at sa buhay mo. We decide because we are ready to embrace Christ. Nag-decision ka kasi ready ka na. Diba tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo. The cross and His cause, the persecution, the suffering, lahat yan. Maraming klaseng suffering di ba? Wedding ring, coffee ring, ano pa? Maraming ring. Lord of the Ring, at kung ano-ano pang ring. So marami tayong mga sufferings sa pagdadaanan. So pag nakilala natin si Lord, even death to sin, gain life in Him. Commitment to Christ is always receive baptism. Yung pagiging committed natin, palaging kasunod doon, baptism. Kaya kahit na si John the Baptist, nabautismuhan ni Jesus, ipinilit ni Jesus na siya ibautismuhan. Kaya nga, hindi binabautismuhan ang mga bata dahil wala pa itong kakayanan na mag-discern ng tama. So sabi ni Joel Stacky in his book, Why Jesus Was Baptized, if John were baptized for repentance, Jesus was without sin. Why have to baptize? Jesus' meaning in Matthew 3 verse 15 was not statement that baptism is necessary for salvation. It needed to repent of anything. The intent of Jewish people regarding baptism was signifying the readiness to follow the will of God so that
by engaging this action, including himself in tradition of his people, Jesus fulfilled all the righteousness, not merely by physical act, but spiritual implication of it. There was no written legal requirement for Jesus to be baptized in order to inaugurate his ministry. Jesus followed the law. Sinunod niya lang yung law. So, but he also followed the tradition in line with the heart of the law. Sinunod niya yun. Sabi niya, he also followed the tradition in line with the heart of the law. By this act, Jesus proclaimed the beginning of his ministry. Diba sabi doon? So, personal. Sabi ko nga kanina, nung nag-baptism ako, personal ako nagpabaptize. At nagulat ako na after baptism nun, nagulat ako parang may something sa akin, parang may nabago sa akin. Parang, ano to, bakit kaya nagkakagalito ako, di ba? Parang lalo akong na-inlove kay Lord nung nagpabaptize ako. Kaya nga nalulungkot ako, may mga nababaptize, lalong nawawala kay Lord. Bista, di ba, nai-inlove sila, di ba? Kaya pag nabaptize ka na, may inlove ka lalo kay Lord. Sa word niya, sa fellowship, di ba? Ano pa, sa prayer. So, yung baptism, number 1, personal. Baptism ulit is personal decision. Pangalawa, baptism is part of discipleship. So, narito ka ngayon kasi alam mo sa sarili mo na you are disciple of Christ. Part yan ng baptism. Kailangan talaga kapag nagpapadisciple ka, magpapabaptize ka, di ba? Kasama doon yung baptism sa discipleship. Sabi nga Matthew 28 verse 18 to 20. Pinupulfill lang natin yung sinasabi po ng Bible sa Matthew 28 verse 18 to 20. Sabi doon, Jesus said to him, all authority in heaven and earth was given to me. Sabi doon, therefore go and make disciple of all nations, baptizing them, baptizo. Sabi na, yung baptism doon, baptizing means baptizo. Means ilulubog. Diba? Submerge. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And teaching them to obey everything I have commanded you. Surely, I am with you always to the very end of days. Nakakatuwa kasi itong pangako na to, para lang to sa mga disciple ninyo. Diba? Para sa mga taong nag-decide. Sabi niya, yung pangako Lord, I am with you always to the very end. Sabi niya, hindi ka iiwan ni Lord. Pag nag-decide ka na sumunod, diba sa Great Commission ni Lord, hindi ka niya papabayaan. Diba? Tumugon ka lang. Ngayon, nandito ka ngayon kasi tumugon ka. Niyakap mo lang yung panawagan sa inyo Lord, na maging disipulo mo. Hindi mo kailangan na maging bishop, diba? Hindi mo kailangan na maging kung ano man, diba? Kailangan mo maging disciple ni Lord. Amen? Amen. So, parte ng process ng paggawa ng disciple ay baptism. Kaya ang isang tao na gustong maging disciple ni Jesus, dapat magpabaptize. Diba kaya, hindi masyado na-record din yung word na disciple. Pero actual, nung nagpabaptize sila, disciple sila. Tama mo ba? Kung baka sinasabi ni Luke, automatic na yun. Diba? Diba? Matik na yun. Kapag nagpabaptize sila, disciple sila. Tama mo ba? Hindi na kailangan kada letter, diba? Alam ng author yun eh. Na kapag nabaptize sila, automatic yung 3,000 na yun, magiging disciple. Sabi niya, kaya sila Pablo nung nag-mission sila, hindi sila nahirapan kasi may 3,000 na naikalat sa Roman world. Ang ginagawa lang nila Pablo, pinapollow up nila. Tapos, may nakakilala doon, nakakatayo sila ng simbahan. Guess po ba? Amen po ba? Amen. So, automatic. Kapag nagpa-baptize siya, automatic yun, disciple to nila. Amen? So, pangatlo, baptism is public declaration. Public declaration. Baptism is public declaration of your salvation. Ibig sabihin, public declaration na sinasabi mo, I am saved. I am a Christian. Diba? So, it is the public declaration of your faith in Jesus Christ. Sinasabi mo na mayroong kang pananampalataya na kay Jesus. That you are already follower of Jesus Christ and that you belong to the body of Christ. Diba? Ngayon, you belong to the body of Christ. Pag sinabi nakakita ko, sis, Christian din ako. Ikaw din. Diba pag nakakita ka ng mga ibang Christian, tawag ang body of Christ. Diba?
Diba? Sino rito yung kasal? Taas kamay. Kuha mo yung married year. Diba in a relationship, anong palatandaan? Nakasal na ang isang tao. May anak na? Palatandaan, meron sing-sing. Tama mo ba? The ring is symbolized that the person, it's married person, that he was committed to love, to hold the person until they die. Diba? Meron sing-sing. Sabi doon, kapag meron kang sing-sing, ang symbol nun, nakasal ka na, committed ka sa pagmamahal, nakatali ka na, di ba? Wala nang takbuhan to. Di ba? To hold a person until they die. Di ba? Wala na talaga kasi nakatali ka na eh. In your baptism, you will declare that you are a new person. Di ba? Bagong tao ka na. In your baptism, you will declare that you die in sinful life. Sin has no hold on you. In your baptism, you will declare that no matter what it costs, you will follow me. Kahit anong pagdaanan mo, susunod ka pa rin kay Lord. In your baptism, you will declare that you die in your sinful life. In your baptism, you declare or public declaration of your marriage to Jesus Christ and to the church you put. Sabihin, ang baptism pala, di lang siya ganun-ganon. Magpapakasal ka kanino? Kay Jesus. Diba? Kaya pala ngayon, kasal mo pala ngayon, Ate Rose. Kakasal ka na. At magpapakasal ka sa simbahan kung saan ka dinalan mo. Pastor, paano kung nabaptize na ako noon, pero bumalik ako sa kasalanan? Hey, this is new renewal of your vow to the Lord. Diba? So, sabihin sa'yo, this renewal of vow to the Lord. Mas, ano ko eh, nawala ako kay Lord. Diba? Pero gusto ko ulit bumalik, diba? This year, renewal of vow to the Lord. This is renewal of commitment. Love and faith. You are now uniting to the Father, to the Son, to the Spirit, and baptism. Connect us to the body of Christ. You are now part of the family where God pushes you to grow, and baptism, the real sense of being joined with other believers. Not just participating in individual act of our spiritual journey. Sabi niya sa Bible, diba? 1 Corinthians, Nagdabala. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. Sabi na, for we all baptized by one Spirit in one baptism. Amen. So, lahat ng mga Kristiyano, kapatid natin sila. Diba? Sa pananampalataya. Sabi, you are now part of the family where God is with us. Diba? Nandito ka ngayon sa church. No, dinesisyon ka dito ni Lord para lumago ka. Diba? Amin po ba? So, tapos na po tayo. Ano ulit yung number 1? Personal decision, pangalawa. Para di natin makalimutan. Pangalawa po. Pangatlo. Public declaration of faith in Jesus Christ. So, may instruction lang ako. Mamaya, sige, tingin muna po tayo sa mga ibang place. Mamaya po, mayroon po kayo tatanong. Tatanong ko po sa inyo, do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Sabihin mo, I have. Sabihin mo, I have. Tinanggap ko na siya, para gano'n, I have. Tapos, do you renounce Satan in his work? Tinatakwil mo ba sa Satanas at ang kanyang mga gawa sa iyong buhay? Sabi mo, yes, I do. Sabi mo nga, yes, I do. Yes, I do. Practice tayo. Sabi mo nga, ulitin ko ulit ha. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Diba, do you renounce Satan in his work? Tinatakwil mo ba ang tinatakwil mo ba si Satanas at ang kanyang mga gawa sa iyong buhay? Diba? Kasi ba, tinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawa sa iyong buhay? Yes, I do. Sabi mo, yes, I do. Yes, I do. Diba, do you repent from all your sins and vow to the holy life? Nagsisisi ka ba sa lahat ng iyong mga kasalanan at ang ngako ng mabubuhay ng kabanalan? Sabi mo, yes, I do. Yes, I do. Mamahalin mo ba ang church kung saan kanya nilagay? Tapos po pronounce ko yung pangalan mo po. Pronounce, Rose. Ano pa ito dito sa Rose? Emiliano. Sarino. Si ate mo? Amondo. Iyaano ko lang. Pag narinig mo na. Tapos, ganun lang kayo. Di ba pag ginanong ko na, ganun lang kayo kapag, ano kayo, gaganon ko yung kamay niyo. Tapos, iyaano ko lang. Gaganon ko lang. Tapos, ilipit ko lang kayo. Iyaano ko kayo sa, Ano naman, sasabihin mo? isasalin